Nagsimula ang kwento sa isang mundong puno ng kababalaghan kung saan ang mga tao at mga mahiwagang nilalang ay naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng planeta. Sa kaibuturan ng isang luntiang kagubatan kung saan 12-dosenang uri ng mga magical beast ang masaganang namumuhay at magkakasamang nabubuhay, isang batang mother dragon ang bumaba sa kanyang kuweba. Matapos niyang limliman ng kanyang itlog sa buong magdamag, oras na para manghuli siya ng pagkain. Kaya tinakpan niya ng lupa ang kanyang itlog, gayunpaman, hindi sapat ang lupa lamang upang mapawi ang pag-aalala ng Mother Dragon. Kaya binugahan niya ito ng nagbabagang pulang apoy upang manatiling mainit ang lupa habang wala siya. Nang makontento siya, umalis siya sa kuweba at lumipad patungo sa himpapawid. Habang naghahanap ng mabibiktima, napansin ng dragon ang dalawang lobo kaya mabilis siyang sumisid upang hulihin ang mga ito. Bigla na lamang siyang tinamaan ng isang palaso diretso sa ulo na pinakawalan ng isang grupo ng mga taong nagkukubli sa mga palumpong sa ibaba. Matapos mamatay ang Mother Dragon, lumapit ang mga ito upang kunin ang kanyang balat at karne. Makalipas ang ilang sandali, isang buntis na katsit ang napadpad sa parehong kuweba kung saan itinago ng Mother Dragon ang kanyang itlog. Kumpara sa mga ordinaryong pusa, ang mga katsit ay isang matalinong lahi na kayang mag-isip ng mahusay at gumamit ng magic. Nang mapansin ng Mother Cat ang payapang kapaligiran ng kuweba, nanatili siya roon upang manganak. Ilang sandali pa, isinilang ang kanyang mga kuting at ang init ng kanilang masisiglang katawan ay umabot sa itlog na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil dito, tuluyan ng napisa si Nekorio mula sa kanyang itlog at dahan-daang inilabas ng munting dragon ang nalilitong ulo nito mula sa lupa. Dahil nag-aalala, agad itong napansin ng Mother Cat at hinaila palabas si Nekorio. Nang malantad siya sa malamig na hangin ng kuweba, nagsimulang manginig ang munting dragon. Nang makita ito, ilang beses na inamoy ng Mother Cat ang kanyang katawan at napagpasyahan niyang isa siyang ganap na hindi mapanganib na nilalang. Pagkatapos, dahil sa pusong puno ng habag, pinayagan niyang dumid si Nekorio kasama ng sarili niyang mga anak. Dahil ang mga mahiwagang nilalang ay hindi nalilimitahan ng karaniwang hangganan, normal lamang para sa kanila na minsang magpalaki ng mga anak mula sa ibang species. Habang pinagmamasdan ng Mother Cat si Nekorio na nakikipagsiksikan sa kanyang mga anak, napaisip siya kung anong klaseng kamanghamanghang nilalang ang paglalakihan nito. Pagkalipas ng ilang araw, nang kayanang gumalaw ng mga sanggol, sinimulan ng Mother Cat na turuan silang manghuli. Ipinakita niya kung paano mag-abang ng biktima mula sa pinagtataguan at kung paano ito matagumpay na tambangan. Bukod sa pisikal na pangangaso, tinuruan din ng Mother Cat ang kanyang mga anak kung paano gamitin ang lightning magic. Dahil kayang gumamit ng magic spells ng mga katsit, sinubukan ni Nekorio na gayahin ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi niya nagawang gamitin ang lightning spell dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga likas na kakayahan. Pagkatapos, ikinampay niya ang kanyang maliliit na pakpak upang maiangat ang sarili niyang katawan mula sa lupa na labis na ikinahanga ng lahat. Sa halip na lightning bolts, sinubukan ni Nekorio na gumamit ng fireball, ngunit sa kasamaang palad ay pumalya ito at siya mismo ang tinangay ng pagsabog. Gayunpaman, mabilis na nakabangon si Nekorio mula sa kanyang kabiguan matapos makatanggap ng paghihikayat mula sa Mother Cat at sa kanyang mga kapatid. Biglang nakaramdam ang Mother Cat ng isang mapanganib na presensya sa malapit kaya inutusan niya ang lahat ng kanyang mga anak na manatiling tahimik. Bagamat sumunod ang mga bata, mahina nilang itinanong kung bakit ganoon na lamang ang takot niya sa mga bagong nilalang na iyon. Ipinaliwanag ng Mother Cat na ang mga nilalang na iyon ay mga tao na nagmula sa isang kalapit na kaharian. Dahil ang kagubatan ay tahanan ng napakaraming mahihinang monster species, tinawag ito ng mga taong iyon na Novice Forest, at ipinapadala nila rito ang kanilang mga baguhan upang makakuha ng karanasan. Matapos ang kanyang paliwanag, binalaan ng Mother Cat ang kanyang mga anak na ang mga tao ay maaaring maging napakabait o napakalupit depende sa mismong tao. Dagdag pa rito, sinabi niyang may mga taong sapat ang lakas upang makapatay ng mga higanteng oso. At hindi lamang iyon, nangangaso rin ng mga tao ng mga katsit upang gawing mga materyales ang kanilang katawan. Dahil napakadelikado ng mga taong ito, binalaan ng Mother Cat ang kanyang mga kuting na iwasan sila sa anumang pagkakataon. Matapos marinig ang kanyang mahigpit na babala, isinaulo ng lahat ng mga bata ang amoy ng mga tao at itinanim sa kanilang isipan na iiwasan nila ang mga ito sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, isang matingkad na kulay ubing liwanag ang sumabog mula sa kagubatan. Nagmumula ito sa isang biglaang summoning circle. Ang target ng summoning na ito ay si Mother Cat na agad na pagtanto na sinusubukan siyang ipatawag ng mga taong nasa malapit. Habang nalilitong nanonood ang mga anak, naunawaan niyang ito na ang kanilang huling pamamaalam. Dahan-dahan niyang ibinigay ang kanyang mga huling habilin, pinaalalahanan ng kanyang mga anak na manatiling magkakasama kung sakaling makaharap sila ng panganib sa kagubatan. Bagamat naniniwala siyang kaya nilang mabuhay gamit ang sarili nilang kakayahan, sinabi rin niya sa mga ito na marami pa siyang ibang naging anak na naninirahan sa kagubatan na handang tumulong sa kanila kung sakaling mangailangan sila.
Pagkatapos hilingin sa lahat ng kanyang mga anak ang isang mahaba at malusog na buhay, tuluyan ng naglaho si Mother Cat at nagsara ang summoning circle sa harap ng mga anak na labis na nawasak ang damdamin. Lumipas ang maraming taon at nang tuluyan ng lumaki ang mga pusa, iniwan nila ang kanilang unang kuweba upang magsimula ng sarili nilang buhay bilang mga ganap na adulto. Tanging si Nekorio, na ngayon ay isa ng gwapong dragon, ang nanatili sa lugar kung saan siya unang pinalaki ng kanyang ina. Bagamat kaya niyang mabuhay ng mag-isa, nakaramdam siya ng matinding lungkot dahil wala na ang kanyang mga kapatid na buong buhay niyang nakasama. Makalipas ang ilang panahon, isa sa mga kapatid niyang babaeng pusa ang bumalik sa kanilang tahanan kasama ang asawa nito. Ipinakilala nito ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na dragon na masayang tinanggap silang dalawa sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal, nagsilang ng mga kuting ang kapatid niyang pusa at anoko ni Nekorio ang responsibilidad na palakihin ang mga ito. Tinuruan niya silang lahat kung paano magtago at manghuli ng mga daga tulad ng isang pusa at binalaan silang lumayo sa mga tao sa tuwing makakakita sila ng mga ito. Sumang-ayon ang maliliit na kuting at tinanggap ang lahat ng aral ng kanilang tiyuhin. At nang lumaki rin sila, umalis din silang lahat sa kuweba upang simulan ang kani-kanilang buhay sa kagubatan. Makalipas pa ang ilang panahon, isang estrangherang babaeng pusa ang dumating sa kuweba ni Nekorio. Bagamat ngayon lamang niya ito nakita, nakilala niya ang amoy ng isa sa kanyang mga kapatid na pusa sa katawan nito. Lumabas na ang babaeng pasang ito ay isa sa mga anak ng kanyang kapatid at nangangailangan ng matutuluyan dahil malapit na itong manganak. Ipinaliwanag nito kay Nekorio na sinabi ng kanyang ama na humingi siya ng kanlungan sa kanyang tiyuhin kung sakaling mangailangan siya ng tulong, kaya siya naparoon ngayon. Nang marinig ni Nekorio na hindi siya nalilimutan at patuloy pa ring pinagkakatiwalaan ng kanyang mga kapatid kahit matagal na silang namumuhay sa malalayong bahagi ng kagubatan, napaluha siya sa labis na tuwa at agad niyang pinayagan ang batang pusa na manatili sa kanyang kuweba. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na lumalaki at lumalakas si Nekorio, at nagkaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga natural spirits. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, doon niya tuluyang nalaman na isa pala siyang ganap na ibang species kumpara sa mga katsit. Nadismaya si Nekorio at ikinwento niya ito sa kanyang mga kamag-anak na pusa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng kahalagahan dito. Sa halip, ngumiti lamang sila sa kanya gaya ng dati, kaya nakalimutan niya ang kanyang mga alalahanin at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa kanila. Isang araw, habang mapayapang lumilipad si Nekorio sa ibabaw ng kagubatan, nakita niya ang ilang tao na may napakalaking bonte ng mga patay na pusa na pinatay lamang upang kunin ang kanilang mga balahibo. Dahil dito, nagngit-ngit siya sa galit at sinunog ng buhay ang mga taong iyon. Matapos lipulin ng mga tao, tinanong ni Nekorio ang mga natural spirits kung kinakain ba ng mga tao ang mga pusa. Ipinaliwanag ng mga ito na ang mga tao ay nangangaso lamang ng mga pusa para sa kanilang balahibo, at lalo pa itong nagpagalit kay Nekorio dahil naniniwala siyang walang nilalang ang dapat patayin maliban na lamang kung ito ay para sa pagkain o sa sariling kaligtasan. Noong bata pa si Nekorio, napakahina pa niya upang maprotektahan ang lahat. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon dahil taglay na niya ang napakalaking lakas ng katawan ng isang dragon kasama ang mapanirang kapangyarihan ng spirit magic. Nagpa siya si Nekorio na sapat na ang kalupitan ng mga tao, kaya lumipad siya patungo sa pinakamalapit na kaharian upang bigyan sila ng babala. Nang mapansin ng mga tao ang higanteng dragon sa kanilang lupain, ipinahayag niya sa isang makapangyarihang tinig na pinatay na niya ang mga adventurer na pumaslang sa mga inosenteng pusa. Binalaan niya ang iba pang mga tao na haantong din sila sa parehong kapalaran kung hindi nila titigilan ang pagpatay sa mga pusa ng walang dahilan. Ngunit tumanggi ang mga tao na pakinggan ang kanyang mga salita. Sa halip, tinawag nila ang lahat ng kanilang mga mage at sabay-sabay siyang inatake gamit ang lightning spells. Dahil hindi kayang gumamit ng mga tao ng purong spirit magic, napakahina at walang epekto ang kanilang mga spell laban sa makapangyarihang dragon. Lalong nagalit si Nekorio sa kanilang pagsuway, kaya sinimulan niyang sunugin ang buong kaharian gamit ang kanyang mga apoy. Sa tindi ng kanyang galit, naisip niyang nararapat mamatay ang lahat ng tao. Ngunit bigla niyang nakita ang mahihinang karaniwang mamamayan pati ang isang inosenteng batang babae na walang magawang umiiyak sa lupa. May alaga ring pusa ang batang babae na buong tapang na sinubukang ipagtanggol siya laban sa dragon. Nang makita ni Nekorio ang isa sa sarili niyang mga kamag-anak na napakalapit sa isang tao, naantig ang kanyang puso at nagpasya siyang patawarin ang mga ito alang-alang sa mabubuti nilang mamamayan. Gayunpaman, hindi niya sila iniwang walang babala at sinabi niyang kapag may isa pang boss ang pinatay ang mga tao nang hindi para sa pagkain o pagtatanggol sa sarili, ipagpapatuloy niya ang mga nauna niyang parusa. Lumipas ang maraming taon matapos ang pananalasa ng dragon at isang bagong prinsipe ang lumaki sa kaharian ng mga tao. Sa kasamaang palad, napakahina ng kanyang likas na talento sa magic kaya labis na nag-aalala ang buong maharlikang pamilya para sa kanyang kinabukasan. Alam din mismo ng prinsipe ang kanyang mga kakulangan, kaya palihim siyang lumalabas ng kanyang silid tuwing gabi upang magsanay ng magic ng mag-isa.
Matapos siyang mabaigo sa maraming pagtatangka, isang pusa ang lumitaw sa kanyang tabi. Tumingin ang prinsipe sa pusa na nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa mahirap na sandaling iyon. Pagkatapos ay muli siyang sumubok at sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang nasunog ang isang dahon gamit ang kapangyarihan ng kanyang magic. Masayang ipinagdiwang ng prinsipe ang kanyang tagumpay, ngunit napansin niyang tila nakikiisa rin sa kanyang pagdiriwang ang pusa. Dahil hindi pinapayagang manatili ang mga pusa sa loob ng palasyo, napagtanto ng prinsipe na palihim itong pumasok noong gabi. Gayunpaman, alam din niyang ang kaharian ay kailangang pabayaan ang lahat ng pusa at ibalik ang mga ito sa kagubatan upang maiwasan ang galit ng dragon. Tinanong niya ang pusa kung kaya nitong makabalik sa kagubatan ng mag-isa, kaya tumango ito at umalis. Kinabukasan ng gabi, muli na namang palihim na lumabas ang prinsipe, iniisip kung muling magpapakita ang pusa. Bagamat nadismaya siya noong una, hindi nagtagal ay nakita rin niya ang pasang naghihintay sa kanya. Mula noon, sinimulan siyang suportahan ng pusa sa kanyang paglalakbay sa pag-aaral ng magic hanggang sa dumating ang panahong natutunan ng prinsipe kung paano makipag-usap dito. Isang araw, habang pinagsasaluhan ng prinsipe at ng pusa ang pagkain, tahimik silang pinagmamasdan mula sa malayo ng isang matandang tagapayo ng palasyo. Iniulat niya ito sa hari na agad ipinatawag ang prinsipe upang makausap. Matapos tiyaking hindi minamaltrato ng prinsipe ang pusa, pinayagan siya ng hari na manatiling kaibigan ito sa paniniwalang hindi magagalit ang dragon kung wala namang sapat na dahilan. Bago pa makapagsalita ang matandang tagapayo upang tutulan ng desisyon, biglang nabigla ang lahat ng tumunog ang alarma dahil muling nagpakita ang maalamat na dragon sa kaharian. Naisip ng mga takot na mamamayan na dumating na ang kanilang katapusan, ngunit naupo lamang si Necorio at nagmasid sa paligid na tila may hinahanap na isang tao. Hindi nagtagal, lumabas ang pusa mula sa loob ng palasyo at nagsimulang makipag-usap kay Necorio. Ipinaliwanag ng pusa kay Necorio na nais nitong turuan ng magic ang batang prinsipe, ngunit tumanggi siya dahil naniniwala siyang napakadelikadong ipamana ang ganoong kalakas na magic sa hindi mahuhula ang lahi ng mga tao. Gayunpaman, tiniyak ng pusa sa kanya na kaibigan nito ang prinsipe at hindi nagtagal ay mabilis na tumakbo ang batang prinsipe upang salubungin ang dragon. Habang ipinakikilala ng pusa ang prinsipe sa kanya, naalala ni Necorio ang pamilyar na tagpo nung nakaraan kung saan isang munting pusa ang buong tapang na pinrotektahan ng isang batang babae. Dahil dito, lamambat ang kanyang puso kaya pumayag siyang makipag-usap sa hari ng mga tao. Ngumiti ang pusa at nagpasalamat sa kanya, at hindi nagtagal ay gumamit ito ng shape-shifting magic upang magkaroon din ng anyong pusa si Necorio. Sa kanyang anyong pusa, pumasok si Necorio sa silid ng hari. Magalang siyang binati ng hari bilang Imperial Dragon, at kahit labag sa loob niya, inamin ni Necorio na kahit paano ay nakuha ng munting prinsipe ang tiwala ng kanyang kamag-anak na pusa dahil nais na itong turuan ng magic. Kaya inalok niya ang hari na hayaan ng prinsipe na matuto hanggat sumasang-ayon ito sa kanyang kondisyon. Nang marinig ito, labis na nagulat ang hari dahil ang magic na ginagamit ni Necorio ang pinakamakapangyarihan at pinakalihim na magic sa buong mundo. Ngunit para kay Necorio, hindi yun ganoon kahalaga dahil ipinaliwanag niyang maaaring matutunan iyon ng sinuman basta marunong makipag-usap sa mga natural spirits. Gayunpaman, alam ng hari na ang spirit magic ay sapat ang kapangyarihan upang tuluyang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo pabor sa kanyang kaharian. Magalang niyang sinimulang pasalamatan ng Imperial Dragon, ngunit inisip ni Necorio na masyado itong formal, kaya sinabi niyang tawagin na lamang siya bilang Cat Dragon. Nang marinig yun, napangiti ang hari at agad na pumayag. Mula noong araw na iyon, natutunan ng batang prinsipe ang lihim na spirit magic mula sa pasang naninirahan sa kagubatan, at kalaunan ay ipinasa rin niya ang kaalamang iyon sa iba pang mga tao. Habang lumilipas ang mga taon, sa tuwing nagkakaroon ng anak ang isang hari, binibisita ng mga pasang mula sa kagubatan ng kastilyo upang kaibiganin ang bagong prinsipe at turuan ito ng magic. Sa pagdaan ng panahon, nagsimula namang protektahan ng mga tao ang mga pasang naninirahan sa kagubatan, habang patuloy namang ibinabahagi ng mga pusa ang kanilang mahalagang magic bilang kapalit. Samantala, ipinagpatuloy ni Necorio ang pamumuhay sa kanyang dating tahanan, patuloy na nagtuturo ng magic sa kanyang mga inapo sa parehong mapag-arugang paraan na ginagawa niya sa loob ng napakaraming taon. Habang nangyayari ang kwento ng dragon, may sarili ring pagsubok na kinakaharap ang Mother Cat matapos siyang masummon ng mga tao. Hindi alam ng Mother Cat ang lahat ng panganib na pagdadaanan ng mga anak niya nang masummon siya ng isang batang magic student na si Anne Rosa. Nang lumitaw ang nalilitong pusa mula sa Magic Circle, natakot ang batang babae at umasa na hindi siya aatakihin. Natuwang nagulat ang teacher niya at sinabi nitong ipasyal ni Anne ang Mother Cat habang aasikasuhin niya ang iba pang estudyante. Malinaw na ayaw ng takot na si Anne na mapag-isa kasama ang isang hindi kilalang halimaw, pero sinunod pa rin niya ang utos ng teacher. Pagkatapos sundan ng Mother Cat si Anne papunta sa isang pribadong silid, nalaman niyang nasummon siya bilang familiar nito.
Karaniwan, inaabot ng hindi bababa sa ilang araw ang mga mage bago makapag-summon ng isang monster. Kaya natatakot si Anne na baka may mali siyang nagawa dahil nakapag-summon siya ng isa sa napakaikling oras. Habang pinagmamasdan ng Mother Cat ang kinakabahang ekspresyon ni Anne, napansin niyang sobrang insecure ng batang ito kahit napakagaling nito. Natunaw ang puso niya sa sobrang cute nitong mukha, kaya nagpa siya siyang palakihin si Anne na parang isa pa niyang anak. Sa kahit anong kaso, matatanda na rin naman ang iba niyang mga anak, kaya wala siyang problema kung iiwan muna ang mga ito sa kagubatan ng ilang sandali. Tinanong niya si Anne kung ano ang pangalan nito, at agad namang sumagot ang batang babae nang hindi nag-iisip. Nang mapagtanto ni Anne na kinausap siya ng pusa, agad siyang nahimatay sa sobrang gulat. Pagkatapos noon, tinapos muna ni Anne ang natitira niyang mga klase sa academy bago sinundan ng Mother Cat para sa magic practice. Dinala siya ng Mother Cat sa isang training ground upang ipakita ang kakayahan niya sa magic. Sumunod si Anne at gumamit ng Ice Shard spell, pero isang maliit na tipak lang ng yelo ang lumabas mula sa wand niya. Kahit ganoon, proud pa rin siya dahil matagumpay siyang nakagamit ng isang attack. Sa kasamaang palad, inakala ng Mother Cat na ginawa lang siyang merienda nito. Kaya kinagat at nginuya niya ang yelo, at nang makitang parang laruan lang ang turing ng Mother Cat sa pinaghirapan niya, namulan ng todo si Anne sa sobrang hiya. Sa wakas, napagtanto ng Mother Cat kung gaano pa karaming gabay ang kailangan ni Anne, kaya nagpakita siya ng isang lightning spell para matulungan itong matuto. Hindi kumpiyansa si Anne dahil hindi pa siya kailanman nakagamit ng lightning spell dati para tulungan siya. Inulit pa ng Mother Cat ang paggamit ng spell ng ilang beses. Pinagmasdan ni Anne ang teknik nito, saka siya nag-concentrate ng husto. Sa ikinagulat niya, nakalikha nga ng maliit na spark ang wand niya. Habang tuwang-tuwa siya sa tagumpay na iyon, ipinaliwanag ng Mother Cat na mas mapapalakas pa niya ang spell kung bibigkasin niya ang pangalan nito. Sinunod niya ang payo niya at binigkas ang pangalan ng spell, dahilan para makalikha ito ng isang napakalakas na kidlat na tumama sa training wall. Dahil sa tagumpay na iyon, napaluha si Anne sa sobrang saya. Sa kasamaang palad, panandalian lang ang saya, kaya kinailangan niyang gumising ng maaga kinabukasan para mag-practice ulit. Araw-araw, paulit-ulit na pinapagamit ng Mother Cat kay Anne ang mga spell nito. Ginagawa niya ito dahil ang mana ay parang stamina, kaya pwedeng madagdagan ang mana ng isang tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggamit ng mga spell hanggang maubos ito, sa kahayaan itong unti-unting makabawi. Pagkaraan ng ilang panahon ng pagsasanay sa lightning spell, pinasubukan ulit ng Mother Cat kay Anne ang Ice Shard spell. Sinubukan ito ni Anne pero bigo na naman siya ng husto. Kaya sinabi ng Mother Cat na mahaba-haba pa ang lalakbayin niya. Oras ng tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Anne nang makita siyang kumain na parang ilang araw nang hindi nakakain. Dati, ilang subo lang ang kayang kainin ng mahiyain na si Anne, pero ngayon kailangan niya ng lakas para mapunan muli ang naubos niyang mana. Pagdating sa klase, sumama ang Mother Cat kay Anne, kaya may isang estudyanteng nagtanong sa professor kung pwede ba talaga itong manatili roon. Ipinaliwanag ng professor na binigyan niya ng espesyal na pahintulot ang Mother Cat na manatili dahil mabait ito at tinutulungan siya sa monster research. Isang babae sa likod ni Anne ang pumuri sa talented niyang familiar, at inamin naman ni Anne na talagang espesyal ang Mother Cat. Pagkatapos noon, nagtungo ang mga estudyante para sa physical training, kaya umalis muna ang Mother Cat sa academy upang manghuli ng pagkain. Kahit walang karaniwang daga sa lugar na iyon, nakahanap siya ng isang magic species na tinatawag na gem rats. Ang mga hiya sa noo ng mga dagang ito ay naglalaman ng puro at siksik na mana, kaya napakasarap nitong merienda para sa Mother Cat. Pagbalik ni Anne mula sa mga klase niya, pinapag-ensayo na naman siya ng Mother Cat sa paggamit ng magic. Pagod na pagod si Anne mula sa buong araw ng klase, kaya hindi na siya makapag-concentrate ng maayos. Kaya sinabi ng Mother Cat na umuwi na siya at magpahinga. Nang gabing iyon, tinulungan ng Mother Cat ang professor ni Anne sa monster research nito. Tinanong siya ng professor kung gaano katagal alagaan ng katsit ang kanilang mga anak, kaya inamin niyang mas maaga nilang pinapahiwalay ang mga ito kumpara sa ibang monster. Nagulat ang professor nang marinig iyon, kaya ipinaliwanag ng Mother Cat na nakapagpalaki na rin siya ng iba pang monster species. Kabilang doon ang maraming kakaibang nilalang gaya ng winged dragon na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matukoy kung anong uri. Gayunpaman, mas mabagal lumaki ang karamihan sa mga iyon kumpara sa mga anak niyang pusa, kaya kinailangan niya silang iwan bago pa sila tuluyang lumaki. Interesado sa mga kwento niya, tinanong ng teacher kung saan talaga siya nakatira, at alaman nitong taga Noves Forest pala siya. Sinabi ng teacher sa Mother Cat na pamilyar ang mga tao sa kanilang kingdom sa kagubatang iyon dahil ginagamit nila ito bilang training ground. Pagkaraan ng maikling usapan, nagtapos ang kanilang pag-uusap at umalis na ang Mother Cat. Kinabukasan, napilitan naman siyang maligo dahil kay Anne. Sa hindi malamang dahilan, parang naging isang wizarding monster si Anne habang naliligo, at halos lunurin ang kawawang Mother Cat sa mainit na tubig.
Labis na nalungkot ang Mother Cat, pinaalalahanan siya ni Anne na kailangan niyang manatiling malinis kung gusto pa niyang patuloy na pumasok sa mga klase niya. Bukod sa magic training, sinasamahan din ng Mother Cat si Anne sa library kung saan tinutulungan niya itong pag-aralan ng magic. Buong buhay ng Mother Cat, mga magic beast lang ang inalagaan niya at puro praktikal na pag-aalaga ang kailangan ng mga iyon. Ngayon, masaya siyang makasama ang anak niyang tao sa tahimik na kapaligiran ng pag-aaral. Makalipas ang ilang araw, nabigo ang isa sa mga estudyante sa summoning ritual nito. Dahil doon, sa Netherworld kumonekta ang portal nito, at nagsimulang lumabas mula roon ang ilang mapanganib na Nether monster. Nagmamadaling sumugod ang mga teacher para talunin ang mga ito. Tumulong din si Anne sa laban at tinusta ang mga monster gamit ang bagong natutunan niyang Thunderbolt spell. Biglang may lumabas na isang nakakatakot na demon mula sa portal. Ang aura nito ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga naunang halimaw. Habang nakatitig ang mga mage sa mga matang puno ng pagnanasa sa dugo ng demon, nagsimula silang manginig sa sobrang takot. Bigla na lang kinausap ng Mother Cat ang demon na para bang matagal na silang magkakilala. Nang mapagtanto ng demon na nasa harap niya mismo ang kanyang ina, agad nawala ang lahat ng nakakatakot nitong aura. Horrified na pinanood ng mga teacher ang pag-uusap ng Mother Cat at ng demon na parang isang normal na pamilya lang sila. Ipinaliwanag ng demon na nag-aalala siya sa Mother Cat simula nang masummon ito, kaya pumunta siya sa kagubatan para mag-imbestiga. Doon niya nakita ang adopted brother niyang baby dragon, kaya lalo lang siyang nalito. Tinanong ng Mother Cat kung ayos lang ba ang iba pa niyang mga anak at tumango naman ang demon. Ipinaliwanag nitong nag-aalala pa rin ang lahat dahil wala siya, pero naniniwala ang Mother Cat na kayanan nilang alagaan ang sarili nila. Pagkatapos doon, masaya niyang ipinakilala sa mga teacher ang nakakatakot niyang adopted son. Matapos ang magaan na pagpapakilala, iminungkahi ng Mother Cat na gawing dungeon ang summoning circle para makapag-practice ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa mga demon. Tumutol ang Greater Demon sa ideya niya dahil magiging delikado raw yun para sa mga bata. Para maresolba ang problemang iyon, pinilit siya ng Mother Cat na maging bantay ng dungeon para manatiling ligtas ang mga estudyante sa lahat ng oras. Nang marinig ng demon ang lahat ng iniisip ng Mother Cat, nagtaka ito kung bakit sobra itong nagmamalasakit sa mga human student. Doon ibinunyag ng Mother Cat na pinalalaki niya ngayon si Anne na parang sarili niyang anak. Dahil napakasaya niyang napakarami na niyang anak, masiglang kumuwag ang dalawa niyang buntot. Sa nakaraan, isa lang ang buntot ng Mother Cat, kaya nagulat ang demon nang makitang nag-evolve ito sa bagong anyo. Sumang-ayon ng Mother Cat at ipinaliwanag na dumami ang mana niya matapos kumain ng napakaraming gem rats. Pag-isipan iyon ng demon, naisip nitong ang mutation na ito ay nagpahaba lang ng buhay ng Mother Cat, kaya itinuring niya iyon bilang isang biyaya. Mula noong araw na iyon, nagsimulang umunlad ng napakabilis ang Magic School salamat sa pagtuturo ng Mother Cat at sa mga karanasang natutunan ng mga estudyante sa Demon Dungeon. Pagkalipas ng ilang taon, nakapagluwal ang Academy ng napakaraming mahuhusay na mage at isa na rito si Anne. Sa paglipas ng mga taon, nakilala siya bilang Froststorm na tanyag dahil sa nakakatakot niyang icicle at lightning attacks. Kalaunan, bumalik si Anne sa Magic Academy bilang isang teacher. Narinig na ng lahat ng bagong estudyante ang tungkol sa reputasyon niya, kaya palihim nila siyang pinagmamasdan ng may pananabik. Kasama rin niyang bumalik ang Mother Cat, una siyang nagtungo sa training hall kung saan binati niya ang matandang professor na dati niyang nakatrabaho. Matapos ang napakarami nitong naging ambag sa loob ng maraming taon, naging principal na ang matanda ng academy. Mainit nitong tinanggap ang pagbabalik ng Mother Cat at nagpasalamat naman ang Mother Cat dahil inalagaan nito ang Greater Demon at ang dungeon nito sa buong panahong wala siya. Nang maramdaman ang presensya ng Mother Cat, biglang lumitaw ang Greater Demon sa paanan nito gamit ang cat form niya. Ngumiti ang Mother Cat at ipinaliwanag na bibisitahin lang sana niya ito sa dungeon. Nainis ang demon dahil naniniwala itong masyadong delikado ang dungeon para sa Mother Cat. Nainsulto naman ang Mother Cat at iginiit na kaya niyang harapin ang mga demon ng mag-isa. Nagalit pa ito at nagsimulang sermonan ng demon sa harap mismo ng principal. Dahil dito, sa sobrang hiya, kinaladkad siya ng demon papasok sa dungeon. Pagdating doon, ipinaalala ng demon sa Mother Cat na isa pa rin siyang kinatatakutang demon sa mundo ng mga tao at kailangan niyang pangalagaan ang reputasyon niya. Kahit ganoon, pumayag ang Mother Cat na bigyan siya ng kaunting respeto kapag nasa publiko sila. Napagtanto ng demon na hindi naman talaga seryoso ang Mother Cat. Pagkatapos noon, oras na para ibigay ni Anne ang introductory speech niya sa mga bagong estudyante. Sa kabila ng napakarami na niyang karanasan, sobrang kinakabahan pa rin siya tuwing haharap sa maraming tao. Habang sabik na hinihintay ng mga estudyante ang sasabihin niya, hindi kinaya ni Anne ang pressure kaya tuluyan siyang nablangko at walang masabi. Sa kabutihang palad, lumapit ang Mother Cat sa tabi niya at tiniyak sa mga bata na isa siyang mahusay na teacher.
Ibinunyag din nitong siya mismo ang nagpalaki kay Anne noong bata pa ito at inalok pa niyang ituro sa mga estudyante ang lahat ng alam ng anak niya. Matapos bigyan si Anne ng pagkakataong makabawi, hiniling ng Mother Cat na ituloy na niya ang speech niya, kaya ngumiti si Anne at sa wakas ay nagsimula na siyang magsalita. Makalipas ang ilang araw, nalungkot ang isa sa mga estudyante ni Anne matapos bumagsak sa isang exam. Nagtaka ito kung bakit hindi siya makapasa, kaya sinabi ni Anne na kulang pa ang mana niya. Lalo lang nitong pananghinaan ng loob ang kawawang estudyante, kaya ipinaliwanag ni Anne na mahina rin ang mana niya noon. Gayunpaman, dahil sa regular na pagsasanay gamit ang mga spell niya, unti-unti niyang nadagdagan ang mana hanggang umabot ito sa kasalukuyan niyang antas. Sinunod ng estudyante ang payo niya at nagtungo sa magic practice kinabukasan. Nagulat siya nung makitang naghihintay na roon sina Anne at ang Mother Cat para suportahan siya at napaluha siya sa sobrang saya. Iniisip ng estudyante na hindi siya karapat-dapat sa ganoong espesyal na atensyon pero tiniyak ni Anne na nasa kanya ang lahat ng kailangan para magtagumpay. Tumango ang Mother Cat at buong pagmamalaking ikinwento ang pinagdaanan nila ni Anne. Napahiya tuloy ang kawawang teacher sa harap ng lahat ng ibunyag ng Mother Cat na maliliit na tipak lang ng yelo ang nalilikha ni Anne noon. Dahil lang sa mahigpit na pagtuturo at pagsasanay ng Mother Cat kaya naabot ni Anne ang kasalukuyan niyang antas. Pagkarinig nito, lalo pang ginanahan ng estudyante at nagsimula siyang magsanay ng mas mabuti. Tuwing napapagod siya, hinihikayat siya ni Anne at ng Mother Cat na ipagpatuloy ang pagsasanay para lalo pang mapalakas ang stamina niya. Kinabukasan, bumalik ang estudyante sa training ground para sa panibagong training session. Pero kahit paano ay kumalat ang sikreto niya sa klase, kaya sumama rin ang ilan pang estudyante para maranasan ang espesyal na pagtuturo ng teacher nila. Matapos ang ilang linggo ng matinding pagsasanay, bumalik ang mga estudyante sa dungeon upang subukan muli ang challenge nila. Dahil sa bunga ng lahat ng pinaghirapan nila, nalampasan nila ang huling level at masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa hindi malamang dahilan, lumitaw sa harap nila ang Greater Demon na anyong estatwa ng bato. Kaya nagtaka sila kung bakit hindi nito ginagamit ang cat form niya sa halip na magpanggap bilang final boss. Halos mawala ng dignidad ang kawawang demon dahil sa hindi seryosong pagtrato ng mga estudyante. Sa huli, ipinakita na lang nito ang cat form niya habang lubos na napapahiya. Samantala, sa academy, pinuri ng principal si Anne dahil sa napakahusay niyang trabaho. Ngumiti si Anne habang tinatanggap ang pasasalamat nito at iminungkahi niyang magpatupad pa ng mga bagong patakaran upang mas mapabuti ang learning environment ng academy. Naniniwala si Anne na dapat nang magsimulang tumanggap ng mga totoong trabaho mula sa mga guild ang mga estudyante upang magkaroon sila ng tunay na karanasan. Bagamat sumang-ayon ang principal na napakahalaga ng karanasang iyon para sa mga estudyante, ipinaalala niyang mangangailangan iyon ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon sa labas ng academy. Gayunpaman, hindi nawala ng loob si Anne at inalok niyang siya na mismo ang makipagkasundo sa pamamagitan ng Royal Court. Matapos may isapin na lang kasunduan, opisyal nang nagsimulang ipadala ng academy ang mga estudyante nito sa mga internship. Dahil may tunay na panganib sa mga internship na iyon, inutusan ng mga estudyante na gumamit ng flare upang ipaalam sa mga teacher kapag kailangan nila ng tulong. Nang unang flare ang sumiklab sa kalangitan, si Anne ang unang nag-teleport upang iligtas ang mga estudyante niya. Pagkatapos noon, bumalik ang mga estudyante mula sa kanilang mga trabaho, may ilan na matagumpay, habang ang iba naman ay nalulungkot dahil sa kabiguan. Ano man ang naging resulta nila, labis na natuwa si Anne. Luhang binati niya ang lahat dahil nagawa na nila ang unang hakbang tungo sa pagiging ganap ng mga mage. Makalipas ang isang taon, dumating na ang araw ng pagtatapos ng lahat ng estudyante, at umalis silang puno ng pag-asa at pananabik para sa kinabukasan nila. Habang lumilipas ang mga taon, nanatiling kasama ng Mother Cat si Anne at pinanood niya kung paano naging isa sa pinakadakilang institusyon sa buong lupain ang magic school nito. Makalipas ang ilang dekada, ipinagpatuloy ng Forest Dragon ang pagpapalaki sa mga pusa sa kagubatan. Matapos ang maraming taong pamumuhay kasama nila, tinawag na siya ng mga pusa na Mr. Wing. Isang araw, dalawang mag-asawang pusa ang bumisita sa kuweba ni Mr. Wing upang doon manganak sa ilalim ng proteksyon niya. Gayunpaman, may sugat sa paa ang isa sa mga babaeng pusa. Ipinaliwanag nitong may mga human hunter na nanakit sa kanya, kaya nagalit ng husto si Mr. Wing at inisip na naging mayabang na naman ang mga tao. Agad siyang lumipad, handang pagpira-pirasuhin ang mga hunter. Pero pagdating niya roon, nakita niyang mismong ang mga hunter ang tinatakot ng ibang mga pusa. Nang makita yun ni Mr. Wing, pati siya ay nakalimutan ng galit dahil sa sobrang pagkalito. Pagkatapos, sinigawan niya ang mga pusa dahil inuuna pa nilang parusahan ang mga hunter kaysa alagaan ang buntis na pusa. Umatras ang mga pusa matapos marinig ang pagsaway niya, pero patuloy pa rin nilang ipinipilit na nararapat lang sa mga hunter ang parusang iyon.
Sumang-ayon si Mr. Wing, pero nang malaman niyang hindi pala taga-kalapit na kingdom ang mga taong iyon, naunawaan niya kung bakit matapang nilang inatake ang mga pusa. Ipinunto niya na kung papatayin ng mga pusa ang mga hunter sa kagubatan, maaaring magdulot iyon ng digmaan sa pagitan ng kanilang sariling bansa at ng kalapit na kingdom. Upang hindi madamay sa gulo ang mga kaibigan niya, sinabi ni Mr. Wing sa mga pusa na dalhin ang mga hunter sa pinakamalapit na nayon upang doon sila maparusahan ayon sa batas. Sinunod ng mga pusa ang pasya niya at umalis na, kaya bumalik din si Mr. Wing sa kuweba para tulungan ang mga buntis na pusa. Pagdating niya roon, parehong nagpapanik na ang dalawang lalaking pusa para sa kanilang mga asawa. Sa kabutihang palad, ligtas na naisilang ang mga kuting at walang naging problema. Pagkatapos maipanganak ang mga ito, may ilang batang pusa ang nanood habang naglalaro ang mga kuting. Natuwa ang mga pusa sa sobrang cute ng mga ito, pero binalaan sila ni Mr. Wing na baka malampasan sila ng mga kuting kapag naging pabaya sila sa kanilang training. Matapos marinig ang babala, nangakong magsasanay ng mabuti ang mga pusa at umalis sila ng kuweba upang manghuli. Samantala, naging interesado ang isa sa mga kuting sa kuko ni Mr. Wing. Inatake nito ang kuko ng buong lakas, pilit na sinusubukang mabali ito. Habang pinagmamasdan ng masiglang anak, naisip ng amang pusa na magiging mahusay itong hunter balang araw. Makalipas ang 2 buwan, malapit nang humiwalay sa pagpapasuso ang mga kuting. Ngayon, nakabawi na ng lakas ang mga inang pusa at handa na ulit silang manghuli habang si Mr. Wing ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang kuting na mahilig sa kuko ay hindi pa rin nawawala ang interes sa kuko ni Mr. Wing. Paulit-ulit nitong sinusubukang nakawin ang kuko at nakasabit pa rito na parang tao habang nakatayo sa 2 paa. Ang mga magulang ng kuting ay napaisip kung baka balang araw ay mamuhay ito kasama ng isang tao sa kingdom. Pag-isipan niyo ni Mr. Wing, naalala niyang ang lahat ng pusa ang piniling manirahan sa kingdom ay pumili ng taong may mabuting puso bilang kanilang partner. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Mr. Wing na napakadelikadong magtiwala sa isang tao, gaano man ito kapag kakatiwalaan. Dahil dito, binalaan niya ang kuting na huwag kailanman mamuhay kasama ng mga tao habang walang pakialam itong patuloy na kinakagat ang kuko niya. Napagtanto ni Mr. Wing na parang walang pumapasok sa isip ng kuting ang mga sinasabi niya. Makalipas ang ilang buwan, ganap nang lumaki ang mga kuting. Inilabas sila ni Mr. Wing mula sa kuweba upang turuan ng magic. Una, ipinakita niya ang shape-shifting magic sa pamamagitan ng pagbabago sa sarili niya tungo sa cat form. Habang namamanghang nakatingin ang mga pusa, ipinaliwanag ni Mr. Wing na pwedeng gamitin ang shape-shifting para magbago sa kahit anong anyo, kahit mas malaki pa iyon kaysa sa sariling katawan. Pagkatapos, sinubukan niya silang turuan kung paano manghuli. Pero mas interesado ang mga pusa sa bago niyang anyong pusa. Kaya pinaalalahanan sila ni Mr. Wing na tumigil na at umayos ng asal. Ipinaliwanag niyang para makapanghuli, kailangan muna nilang humanap ng prey na gusto nilang kainin. Pagkatapos, kailangan nila itong pabagsakin at patayin bago kainin. Ipinaalala rin niya na hindi basta-basta nagpapahuli ang mga prey. Dahil gustong mabuhay ng bawat hayop, lalaban ng mga prey para protektahan ang sarili nila. Kaya kailangang matutunan ng mga pusa kung paano lumaban. Pagkatapos ng paliwanag na iyon, biglang nag-transform si Mr. Wing bilang isang nakakatakot na oso. Sa isang iglap, nagsisigawan ang lahat ng pusa at nagtago sa mga damuhan sa likuran nila. Natuwa si Mr. Wing sa naging reaksyon nila at itinuro na ganoon din ang ginagawa ng mga prey kapag tumatakas sa kanilang mga predator. Napansin din niya ang isang kuting na nanatiling nakatayo at handang lumaban para sa buhay nito. Pagkatapos noon, bumalik siya sa cat form upang simulan ang pagtuturo ng magic sa mga pusa. Napansin ni Mr. Wing ang kuting na mahilig sa kuko na nakatayo sa likuran niya, kaya tinanong niya kung nasaktan ba ito sa bear transformation niya. Tiniyak naman ng kuting na ayos lang siya habang seryosong nakatitig kay Mr. Wing. Pagkaraan, unang beses na bumisita ang prinsipe ng Human Kingdom kay Mr. Wing. Matapos ang napakaraming taon, ganap nang naging isang mahusay na ginoo ang batang prinsipe. Habang nakatayo ito sa harap niya, napansin ni Mr. Wing na ito ang unang taong bumisita sa pinakaloob ng kagubatan sa loob ng napakaraming taon. Napangiti ang prinsipe at sinabing matagal na niyang gustong bisitahin ang tahanan ni Mr. Wing. Samantala, naging interesado ang mga batang pusa sa prinsipe. Ipinaliwanag ng mga magulang nila na isa itong tao at kaibigan ni Mr. Wing. Pagkarinig sa salitang tao, nagtaka ang mga kuting kung bakit hindi sila natatakot sa prinsipe gayong lagi nilang naririnig na napakadelikado ng mga tao. Ipinaliwanag ng mga magulang na magkakaiba ang ugali ng bawat tao, kaya may ilan na tunay na mababait. Gayunpaman, dahil may posibilidad ding maging napakasama ng isang tao, palagi silang tinuturuan na umiwas sa mga tao. Lumapit ang prinsipe sa mga pusa, masayang tinanggap ang mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Mr. Wing. Humanga ang isa sa mga batang pusa sa prinsipe, kaya nagpa siya itong bumisita sa mga tao kapag lumaki na siya.
Pagkarinig nito, napabuntong hininga si Mr. Wing dahil gusto niyang lumayo ang mga kuting sa mga tao. Pagkatapos noon, tinuruan niya ang lahat ng pusa kung paano maglakbay sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad sila, may napansin si Mr. Wing na kakaiba at agad niyang sinabihan ang lahat na magtago. Pagkatapos magkubli ang mga pusa sa isang palumpong, itinuro ni Mr. Wing ang isang grupo ng human adventurer na napapalibutan ng isang grupo ng mga lobo. Bagamat nakita na ng mga kuting ang prinsipe noon, hindi nila agad nakilala na tao rin ang mga adventurer. Sa tingin nila, mas malalaki ang katawan ng mga ito at ibang-iba ang hitsura kumpara sa prinsipe. Ipinaliwanag ni Mr. Wing na halos walang dalang kagamitan ng prinsipe dahil hindi naman ito pumunta sa kagubatan para lumaban. Gayunpaman, kapag nais lumaban ng isang tao sa malalakas na halimaw, kailangan itong gumamit ng equipment dahil hindi sapat ang lakas ng katawan nila. Ipinaliwanag din ni Mr. Wing na may ilang tao na marunong gumamit ng magic, bagay na ikinagulat ng mga pusa. Buong buhay nilang nagsanay sa magic kaya hindi nila naisip na may mga miyembro ng isang species na hindi man lang kayang gumamit nito. Ipinaliwanag ni Mr. Wing na napakalaki ng pagkakaiba-iba ng mga tao kaya magkakaiba rin ang talento ng bawat isa. Habang ipinapaliwanag niya yon, sinubukan ng mga lobo na salakayin ng mga adventurer gamit ang sarili nilang kakayahan at fighting techniques. Gayunpaman, madali lamang pinagpira-piraso ng mga adventurer ang mga lobo. Gumamit pa ang isa sa kanila ng lightning bolt spell at pinatay ang dalawang lobo sa iisang atake. Habang pinapanood ng kuting na mahilig sa kuko ang laban, kumikislap ang mga mata nito sa paghanga. Pagkatapos noon, umalis ang mga tao dala ang mga nakuha nilang lot. Habang nasa sabik ang mga pusa dahil sa nasaksihan nilang labanan, napaisip si Mr. Wing kung bakit napunta roon ang mga taong iyon. Karaniwan, hindi pumupunta ang mga tao sa pinakaloob ng kagubatan, kaya napakaswerte ng mga pusa na masaksihan ang kanilang laban. Sa lahat ng batang pusa, ang kulay abong kuting ang pinaka-nainteresado sa fighting techniques ng mga tao. Kahit pagsapit ng gabi, hindi pa rin ito tumitigil sa pagkukwento tungkol sa mga tao dahil hindi maalis ang mga ito sa isip niya. Kinabukasan, ginaising ng ina ng kulay abong kuting ang anak nito upang magpaalam sa mga nakatatanda nitong kapatid. Paglabas niya, nakita niyang nakahanay ang mga nakatatandang pusa sa harap ni Mr. Wing. Dahil ganap nang lumaki ang mga ito, tinanong sila ni Mr. Wing kung ano ang plano nilang gawin sa hinaharap. Dalawa sa mga pusa ang gustong manirahan sa isang human town habang ang isa naman ay gustong magtayo ng tahanan malapit sa isang lawa. Binati sila ni Mr. Wing ng good luck at sinabing malaya silang bumalik sa kuweba niya anumang oras kung sakaling mapahamak sila. Nagpaalam din ang mga batang pusa at matapos ang kanilang pamamaalam, umalis na ang mga nakatatandang pusa upang simulan ang kani-kanilang paglalakbay. Pagkaalis nila, ipinaalala ni Mr. Wing sa mga batang pusa na darating din ang araw na kailangan nilang umalis kapag ganap na silang lumaki. Upang makapaghanda sa araw na iyon, sinabi niyang ipagpatuloy lang nila ang kanilang training. Makalipas ang ilang panahon, nabiyayaan na naman ang mga pusa ng panibagong grupo ng mga kapatid. Ngayon naganap na silang lumaki, ginugugol ng mga nakatatandang pusa ang oras nila sa pakikipaglaro sa mga nakababatang kapatid nila. Habang pinagmamasdan ng maliliit na kuting, napangiti ang kanilang mga magulang at naalala nilang ganoon din kaliit ang mga nakatatanda nilang anak 1 taon lang ang nakalipas. Tumango rin si Mr. Wing habang naaalala ang mga nangyari noong nakaraang taon. Bagamat puno ng kaguluhan ang buong taon, gamaan ang pakiramdam niya dahil ligtas na lumaki ang mga pusa. Umupo siya upang magpahinga at sinabi sa mga nakatatandang pusa na magpakabait at maging mabuting halimbawa sa mga nakababatang kapatid nila. Binalaan din ni Mr. Wing ang mga nakatatandang pusa na hindi magtatagal at lalaki rin agad ang mga nakababatang kapatid nila. Tumango ang mga pusa dahil normal lang naman sa kanila ang mabilis na paglaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto nilang lubos nilang minamaliit kung gaano talaga kabilis lumaki ang isang pusa. Sa loob lamang ng ilang linggo, mula sa mga kuting na halos gumugulong lang sa lupa, natuto na silang maglakad at manghuli ng prey ng mag-isa. Makalipas pa ang kaunting panahon, nagsimula na ring matuto ng magic ang mga batang pusa. Kaya nag-alala ang mga nakatatandang kapatid nila na baka mahijitin sila ng mga ito. Makalipas ang ilang araw, nagpasya ang mga nakatatandang pusa na kailangan nilang ipakita ang kanilang lakas sa mga nakababatang kapatid. Upang magawa yon, iminungkahi ng isa sa kanila na manghuli ng isang napakalakas na nilalang sa kagubatan. Bagamat kinakabahan ng iba, pumayag pa rin silang gawin ito. Habang mahimbing na natutulog ang mga batang pusa, gumawa ng detalyadong plano ang mga nakatatanda kung paano nila pababagsakin ang makapangyarihang kalaban. Matapos ang plano, sabay-sabay silang umalis. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik silang pawis na pawis at mas kinakabahan kaysa dati. Napatingin si Mr. Wing sa kanila dahil sa pagtataka at nakita niyang hinihila nila gamit ang magic ang napakalaking bangkay ng isang oso.
Bagamat puno ng pasa at sugat ang mga nakatatandang pusa, labis silang ipinagmamalaki ang ipinakita nilang huli sa mga nakababatang kapatid nila. Habang humahanga ang mga batang pusa sa kanilang mga kuya at ate, ipinaliwanag ng mga nakatatanda na ibinigay nila ang lahat ng lakas nila para mapatay ang oso. Ibinunyag din nilang si Kyotama, ang pasa ang palaging nahuhumaling sa kuko ni Mr. Wing, ang nakaisip ng kanilang plano. Sa kasamaang palad, hindi man lang humanga si Mr. Wing sa ginawa nila. Mahigpit niyang ipinaalala sa mga pusa na dapat nilang iwasan ang mga tao at maging ang mga oso sa lahat ng pagkakataon, kaya tuluyang nawala ang masayang selebrasyon nila. Harap sa galit ni Mr. Wing, mabilis na tumakbo ang mga pusa papunta sa kanilang mga mommy, pero pinagalitan din sila ng mga ito dahil sa napakadelikado nilang ginawa. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kamanghamanghang tagumpay na iyon sa buong kagubatan. Marami pang ibang pusa ang nakaalam na ang grupo ni Mr. Wing ay nakapanghuli ng isang oso nang sila-sila lang. Dahil sa kahanga-hanga nilang kakayahan, naniniwala ang marami na may potensyal ang grupong ito ng mga pusa na maging human adventurer. Makalipas ang ilang buwan, ganap na ring lumaki ang mga nakatatandang magkakapatid. Dumating ang oras ng pamamaalam kaya tinanong sila ni Mr. Wing tungkol sa mga plano nila sa hinaharap. May ilang pasang gustong bumuo ng sarili nilang pamilya, habang ang iba naman ay gustong maghanap ng teritoryong malayo sa kanilang tahanan. May ilan din na gustong sumama sa Human Kingdom. Pagkarinig nito, tumango si Mr. Wing at tinanong naman niya si Kyotama kung ano ang plano nito. Puno ng pananabik, sinabi ni Kyotama na gusto niyang maging isang human adventurer. Pagkarinig niyon, maging si Mr. Wing ay napatahimik. Napaisip siya kung ano ang ibig sabihin ni Kyotama dahil hindi naman maaaring maging tao ang isang pusa. Gayunpaman, ipinaalala ni Kyotama na marunong siyang gumamit ng shape-shifting magic. Dahil pwede itong gamitin para magbago sa mas malaking nilalang, natutunan niyang mag-transform bilang isang tao. Pagkatapos noon, ipinakita niya ang transformation niya kay Mr. Wing at naging anyo siya ng isang batang lalaki. Natulala ang kawawang dragon nang mapagtantong siya mismo ang nagturo sa pasang ito ng magic na ginamit nito upang maging mismong nilalang na matagal na niyang pinapaiwasan. Habang napapansin ng mga pusa ang naging reaksyon ni Mr. Wing, naghanda na silang umalis bago pa ito tuluyang magalit. Sumakay kay Kyotama ang mga pasang gustong bumisita sa mundo ng mga tao habang nagpaalam naman sa kanila ang mga nakababatang kapatid nila. Habang papalayo ang mga nakatatandang pusa, napatawa na lang ang kanilang mga magulang sa kakaibang paraan ng pag-alis ng kanilang mga anak. Napabuntong hininga rin si Mr. Wing dahil alam niyang hindi niya kayang kontrolin ang gusto ng mga pusa. Sa huli, ipinagdasal na lang niya na maging masaya ang buhay ng mga ito saan man sila magpunta. Isang araw, isang itim na pusa mula sa kagubatan na ang pangalan ay Kuruben ang namasyal sa kaharian ng mga tao. Dahil gabi na siya nakarating sa lungsod, mahimbing nang natutulog ang lahat. Unang beses pa lang talaga ni Kuruben na bumisita sa mga tao. Ilang araw ang nakalipas, hiniling ni Uncle Wing na bumisita siya sa kaharian ng mga tao. Kamakailan lang ay isinilang ang bagong prinsipe, kaya gusto ng hari na suriin at gabayan ng isang matalinong pasang mula sa kagubatan ng kanyang anak. Dahil malapit na kaibigan ng hari ang isa sa mga kakilala ni Kuruben, hiniling ni Uncle Wing na si Kuruben na lang ang pumunta sa kaharian ng mga tao. Habang naglalakad si Kuruben sa mga lansangan, naisip niyang palaging iniiwasan ni Uncle Wing ang mga tao, pero kapag may hinihingi ang mga ito, hindi ito kailanman tumatanggi. Sa kasamaang palad, dahil gabi na, tulog na rin ang lahat ng pasang naninirahan kasama ng mga tao. Kaya nagpasya si Kuruben na hanapin na lang mag-isa ang palasyo ng hari. Maya-maya, napansin niya ang isang napakalaking gusali at inisip niyang iyon ang kastilyo. Gamit ang isang espesyal na movement magic, tumalon siya sa ibabaw ng pader habang humahanga sa arkitektura ng mga tao. Pagkatapos, nagpas siyang pumasok si Kuruben sa isang silid sa pamamagitan ng bintana upang magpahinga sa gabing iyon. Gayunman, sinalubong siya ng mahinang iyak ng isang sanggol. Dahil nausisa, tumalon si Kuruben sa ibabaw ng kama kung saan nakita niya ang isang sanggol na may blonde na buhok. Pagkakita sa pusa, lalo pang umiyak ang sanggol kaya natarante si Kuruben. Para pakalmayan ito, marahan niyang hinaplos ang mukha ng sanggol gamit ang kanyang malambot na buntot. Pagkapa sa malambot na balahibo ng pusa, mabilis na kumalma ang sanggol at nagsimulang tumawa. Sakto namang pumasok ang isang katulong upang tingnan ang sanggol at nadatnan nitong hawak nito ang buntot ni Kuruben. Ngumiti ang katulong dahil alam niyang may inaasahang pasang mula sa kagubatan ng hari na bibisita sa kanilang kaharian. Ipinaliwanag ni Kuruben na hindi niya sinasadyang mapaiyak ang sanggol kaya ngayon ay napilitan siyang maging tagapag-alaga nito. Natawa ang katulong dahil ngayon lang hindi umiyak ang prinsipe sa gabi. Pagkarinig nito, nagulat si Kuruben nang malaman niyang ang sanggol pala ang prinsipe na hinahanap niya. Medyo nailang siya kaya ipinaliwanag niyang ang plano talaga niya ay makipagkita muna sa mga magulang ng prinsipe. Nag-alok ang katulong na iparating ang mensahe niya sa hari. Kaya kinabukasan, nakipagkita si Kuruben sa hari sa bulwagan ng palasyo.
Pagkakita sa kanya, masayang natawa ang hari, matagal na nitong naririnig ang kwento tungkol sa isang itim na pasang nagawang talunin ng isang oso ng mag-isa. At ngayong kaharap na niya ang pasang iyon, ipinagmamalaki niyang magiging mentor ito ng kanyang anak. Nailang si Kurubain dahil sa isip niya, halos kasinlaki rin ng isang oso ang hari. Nang hingi ng hari ang opinyon niya tungkol sa prinsipe, sinabi lang ni Kurubain na isa pa lang itong sanggol. Sa tabi ng hari, napangiti ang pasang kasama nito habang naaalala kung paano sila unang nagkakilala. Noong bata pa ang hari, ito mismo ang lumapit sa natutulog na si Kurubain. Pagkatapos ng pakikipagkita sa hari, nagpasya si Kurubain na manatili muna sa palasyo upang mas makilala ang prinsipe. Habang lumilipas ang mga araw, nakita niyang lumaki ang prinsipe mula sa pagiging sanggol hanggang sa pagiging munting bata. Pagkalipas ng ilang taon, naging isang matapang na bata ang prinsipe na walang takot na umaakyat sa matataas na puno. Dahil gusto niyang makita si Kurubain, dali-dali siyang tumakbo papunta sa Royal Training Ground. Doon niya nadatnan ng hari na nakikipag-usap sa mga pusa tungkol sa digmaang nagaganap sa kalapit na bansa. Ipinaliwanag ng hari na kasalukuyang nakikipaglaban ang kanilang karatig bansa laban sa Demon Lord. Bagamat hindi kayang sumama ng kanilang kaharian sa labanan, nagpapadala sila ng mga supply upang tulungan ang bansang iyon, habang ang prinsipe naman ay gustong-gustong makalaban mismo ang Demon Lord. Nalungkot ang hari, kaya pinaalalahanan siya ni Kurubain tungkol sa tungkulin niya sa kaharian. Inamin ng hari na nakatali siya sa kanyang mga responsibilidad. Noong bata pa siya, lagi niyang pangarap na maglakbay at gumawa ng mga mapangahas na bagay. Hindi niya inakalang paglaki niya ay magiging isang hari siyang inuuna ang kapakanan ng kaharian sa bawat desisyon. Noon, nakatagpo rin ng isang oso ang hari, hindi tulad ni Kurubain, wala siyang lakas para talunin iyon kaya ang tanging nagawa niya ay tumakbo upang iligtas ang sarili. Habang nakikinig ang prinsipe sa usapan nila, ipinaliwanag ng puting pusa na isa talagang alamat si Kurubain sa mga Katsit. Kahit malalakas na nila lang ang mga pusa, karamihan sa kanila ay walang laban sa isang oso kapag nag-iisa. Dahil nagawa ni Kurubain na patayin ang isang oso ng mag-isa, nagawa niya ang isang bagay na halos imposibleng mangyari. Pagkarinig nito, umiling si Kurubain at sinabing may iba pang pasang mas malakas kaysa sa kanya. Dahil kabilang siya sa unang grupo na nakapatay ng isang oso, naniniwala siyang kaya rin itong gawin ng kanyang mga kapatid ng mag-isa. Pagkarinig nito, saka lang napagtanto ng puting pusa na isa pala siya sa maalamat na magkakapatid. Naisip tuloy nito kung ano na ang ginagawa ng iba pa niyang mga kapatid. Kaya ipinaliwanag ni Kurubain na matagal na rin silang hindi nagkakausap. Habang patuloy silang nagkukwentuhan, sumingit ang prinsipe at humingi ng mas mahirap na pagsasanay kay Kurubain. Bigla namang tumalon si Kurubain mula sa pader at tinanong ang prinsipe kung gusto nitong subukang hulihin ang kanyang buntot. Nainis ang prinsipe kaya inakay siya ni Kurubain palayo. Makalipas ang ilang linggo, nagwagi ang karatig na bansa sa digmaan laban sa Demon Lord. Bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay, ipinadala ng bansang iyon ang kanilang mga hero upang bisitahin ang hari bilang pasasalamat sa ibinigay nitong suporta. Sa loob ng palasyo, habang binabati ng hari ang mga bayaning mandirigma, natigilan si Kurubain nang makita ang sarili niyang kapatid na si Kuratama na nakatayo kasama nila. Ngumiti si Kuratama at pabirong sinenyasan si Kurubain na manatiling tahimik. Sa isip ni Kurubain, hindi siya makapaniwalang ang kapatid niyang mahilig sa pakikipagsapalaran noon ay naging mas malakas pa ngayon. Pagkaraan, nakita niya ang prinsipe na nagtatago sa isang puno. Hiniling ng prinsipe kay Kurubain na turuan siya ng magic. Ipinaliwanag ni Kurubain na hindi pa pinapayagang matuto ng magic ang mga bata hanggat hindi sila 8 taong gulang. Kahit naunawaan iyon ng prinsipe, hindi pa rin niya maitago ang pananabik matapos makita ang mga maalamat na hero. Dahil gusto niyang maging kasing lakas nila, hiniling niya kay Kurubain na isama siya sa isang adventure. Naniniwala ang prinsipe na sa pamamagitan lamang ng paglalakbay at pakikipagsapalaran tunay na lumalakas ang isang tao. Habang iniisip yon, napagtanto niyang ang gusto talaga niya ay maging kasing lakas ni Kurubain dahil ang itim na pusa ang nagpalaki sa kanya sa buong buhay niya. Gusto ng prinsipe na maging karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Kurubain. Pagkarinig sa napakalaking pangarap na iyon mula sa isang batang prinsipe, maging ang palaging kalmadong si Kurubain ay nagulat. Inaasahan niyang makita kung ano ang mararating ng prinsipe sa hinaharap. Binalaan niya ang batang prinsipe na hindi sapat ang pagkatuto ng magic para maging isang adventurer. Bukod sa magic, kailangan din itong magkaroon ng tamang sandata at equipment upang mabuhay sa ilang. Tumango ang prinsipe kaya sinabi rin ni Kurubain na kailangan itong baguhin ang ugali nito at maging mas kumpiyansa pa sa sarili. Pagkalipas ng ilang taon, dahil sa pagsasanay ni Kurubain, naging sapat ang lakas ng prinsipe upang lumaban ng mag-isa at gumamit ng magic. Isang araw, palihim siyang umalis ng palasyo upang pumatay ng isang oso sa kagubatan. Pagkaraan, kinaladkad niya ang patay na oso sa gitna ng bayan kaya napatingin ang lahat ng tao sa kanya.
Dahil itinuturing na takas ang prinsipe, sinikap niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa lahat. Nakasuot lamang siya ng simpleng bahag nang ihulog niya ang patay na oso sa loob ng Adventurers Guild. Kahit sabihin ng prinsipe na nakita lang niyang patay ang oso sa kagubatan, naghinala pa rin ang mga receptionist ng guild nang mapansin nila ang maraming sugat at pasa sa buong katawan niya. Nang mapagtanto ni Kurubay na napakasama talagang umarte ng prinsipe, siya na mismo ang humiling sa receptionist na irehistro ito bilang isang adventurer. Makalipas ang ilang buwan, humaba na ang buhok ng prinsipe at nakasuot na siya ng isang eleganteng kasuotan. Dumalo siya sa isang royal ball kung saan agad siyang napansin ng maraming kabataang babae. Dahil bihira siyang lumabas sa publiko, tinanong ng ilan sa kanila ang kanyang pangalan. Doon nila nalaman na Stono ang pangalan niya, labis na nagulat ang mga babae nang malaman nilang 12 taong gulang pa lamang siya, dahil napakatangkad niya dulot ng lahi ng kanyang ama at matipuno ang pangangatawan dahil sa matinding pagsasanay niya sa kagubatan. Umalis si Stono sa salo-salo na naiirita sa lahat ng nakakainip na maharlikang bisita at mahigpit na etikita dahil pakikipagsapalaran lang ang tunay niyang gusto. Naiinis din siya sa sobrang atensyong ibinibigay sa kanya ng mga babae. Bukod pa rito, pakiramdam niya ay masyado pa siyang bata para sa pag-ibig. Hindi maintindihan ni Stono kung bakit parang mga mandaragit ang lahat ng maharlikang babae. Kaya ipinaalala ni Kurubay na ang paghahanap ng makakasintahan ay parang pangangaso rin. Sa halip na manghuli para sa pagkain o karangalan, ginagawa ng mga babaeng iyon ang lahat para makuha ang pinakamakisig at pinakamalakas na lalaki upang magkaroon ng magandang katayuan sa buhay. Pagkarinig sa salitang pangangaso, biglang naengganyo si Stono at naisip niyang gusto rin niyang manghuli ng kung ano. Napansin din ni Kurubay na tila kinakalawang na ang kanyang mga kakayahan, kaya sinabi ng prinsipe na oras na para muli silang maglakbay. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang kaarawan ng hari. Doon, isa-isang binati ng hari ang kanyang mga panauhin na pawang pumupuri sa kanyang mahusay na anak. Sandaling minasdan ni Stono ang pagtitipon bago humingi ng pahintulot sa kanyang ama na magpahinga muna hanggang sa magsimula ang fireworks ceremony. Natawa ang hari dahil alam niyang pagod na ang anak niya sa buong araw na pakikisalamuha sa mga bisita, kaya pinayagan niya itong magpahinga muna sa silid nito. Pagdating ng oras ng fireworks, isang tagapaglingkod ng hari ang nagmamadaling dumating dala ang isang napakahalagang balita. Ibinunyag nitong nawawala ang prinsipe sa kanyang silid at tanging isang mensahe lang ang iniwan na nagsasabing umalis siya para sa isang adventure. Napatungo na lang ang hari sa pagkabigla dahil alam niyang nalinlang siya. Gayunpaman, alam din niyang mangyayari rin ito balang araw. Kaya ipinagdasal na lamang niyang manatiling ligtas ang kanyang anak. Samantala, tumakbo sina Stono at Kurubay ng napakalayo na balak makarating sa karatig na bansa sa kabilang panig ng Novus Forest. Pagkaraan ng ilang oras, huminto sila sa loob ng kagubatan upang magpahinga. Nag-alala si Stono kung makikilala kaya siya sa kalapit na bansa. Ipinaalala ni Kurubay na malamang ay magpapalabas na ng mga wanted poster ang hari anumang oras, kaya kailangan nilang magmadali. Sa ngayon, ginupit muna ng prinsipe ang kanyang buhok upang hindi siya makilala. Upang hindi rin siya pagdudahan, nagpasya siyang magkunwaring isang simpleng taga-probinsya. Bilang simula ng kanyang bagong pagkakakilanlan, pinalitan niya ang kanyang pangalan at ginawa itong Stan. Pagkatapos nito, natulog ang prinsipe sa ibabaw ng isang sanga ng puno. Nagulat si Kurubay sa kakaiba nitong posisyon sa pagtulog, pero ipinaalala ni Stan na mas ligtas matulog sa mataas na lugar. Tumango si Kurubay at umakyat din sa isang puno. Gayunman, mabilis niyang napagtanto na nasanay na siya sa malalambot na kama at una ng palasyo. Kinabukasan, nadatnan niya si Stan na nakaluhod habang bahag na lang ang suot. Ipinaliwanag ni Stan na itinapon niya ang kanyang mga damit upang walang maghinalang isa siyang maharlika. Ipinaalala ni Kurubay na kahit ang mga simpleng taga-probinsya ay nagsusuot pa rin ng damit pero hindi iyon pinansin ni Stan. Pagkatapos, dumampot siya ng isang kunhong nasa malapit at agad itong kinain ng hilaw. Kahit si Kurubay, na isa namang tunay na mandaragit, ay nandidiri sa nakita, pero para kay Stan, normal lang ang pagkain sa ganoong paraan. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Stan na maghanap ng isang lobo na maaari niyang patayin. Pagkarinig nito, binalaan ni Kurubay ng prinsipe na hindi pa siya handang lumaban sa mga lobo, lalo na't palagi silang umaatake ng magkakasama. Bigla nilang narinig ang malakas na ungol ng isang oso sa malapit. Natuwa si Stan dahil sa wakas ay may tunay na hamon na siyang haharapin pero agad siyang pinigilan ni Kurubay. Ipinaalala nito na ang oso ay isa sa pinakamalalakas na monster sa kagubatan kaya hindi sila pwedeng magkamali. Gayunman, naniniwala si Stan na habang palagi siyang tumatakbo na parang duwag, mananatili lang siyang mahina. Laban sa kagustuhan ni Kurubay, gumamit siya ng magic at mabilis na tumakbo papunta sa oso habang sinasabing iligtas na lang siya kung sakaling hindi niya ito kayanin. Sa huli, labis na nagalit si Kurubay sa katigasan ng ulo ng prinsipe pero sinuportahan pa rin niya ito gamit ang kanyang lightning magic.
Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay nilang napatay ang oso. Pagkatapos, ipinagbili nila ito sa kalapit na bayan kapalit ng malaking halaga ng pera. Dahil sa bagong kinita niya, masayang bumili si Stan ng mga bagong damit. Nagrente rin siya ng isang silid sa isang inn upang makapagpahinga. Sa loob ng silid, pinagalitan siya ni Kurubain dahil sa pagiging padalos-dalos niya kanina. Ipinaalala nito na kahit marunong siyang gumamit ng magic, hindi siya dapat humaharap sa malalakas na kalaban ng walang tamang equipment. Pagkarinig nito, nagpa siya si Stan na bumili ng sarili niyang sandata habang iniisip kung anong uri ng armas ang pinakamainam para sa kanya. Naalala niya ang magic sword sa palasyo na perpektong umaayon sa daloy ng kanyang mana. Ngayong may sapat na siyang pera, gusto niyang bumili ng sarili niyang magic sword na angkop para sa isang adventurer. Makalipas ang ilang araw, nagpa siya si Stan na lisanin ang bayan upang ipagpatuloy ang kanyang mga pakikipagsapalaran habang nagtipon ng mga taga-bayan upang ihatid siya. Nagpasalamat si Stan sa kanilang lahat sa mabuting pag-aalaga nila sa kanya. Gayunman, hindi pa rin mawala ang hinala ng mga taga-bayan sa gwapong binatang bigla na lang dumating at binago ang takbo ng kanilang buhay. Bigla namang dumating ang isa sa kanila na may dalang wanted poster na ipinadala mismo ng hari. Nang makita nilang lahat ang larawan ng prinsipe, saka lamang nila napagtantong ang pilyong batang mahilig sa adventure ay ang nawawalang prinsipe mismo. Samantala, masayang nagpatuloy sa paglalakbay si Stan, sabik na simulan ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Sa hinaharap, makakamit niya ang napakaraming dakilang tagumpay at makikilala bilang ang maalamat na Hero King. Makalipas ang ilang araw, nakiusap ang puting pusa kay Mr. Wing na payagan siyang maglakbay papunta sa kabundukan. Sa kasamaang palad, paulit-ulit siyang tinanggihan ni Mr. Wing dahil masyadong mapanganib ang lugar. Hindi lang malayo ang kabundukan mula sa gubat, kundi puno rin ito ng mga monster na mas malalakas pa kaysa sa mga forest bear. Bukod pa roon, hindi nga kayang patayin ng puting pusa ang isang bear ng mag-isa. Kaya para kay Mr. Wing, wala talaga siyang pag-asang mabuhay sa ganoong lugar. Pero kahit paulit-ulit siyang binabalaan, hindi pa rin tumitigil ang puting pusa sa pagmamakaawa na payagan siyang umalis. Gusto niyang lumabas ng gubat para makita ang bagong mundo at mag-angkin ng teritoryo sa lugar na hindi pa nararating ng kahit sinong pusa. Gayunpaman, matatag pa ring tinanggihan ni Mr. Wing ang lahat ng pagtatangka niyang umalis. Hindi naman nawala ng pag-asa ang puting pusa, dahil ayaw niyang isuko ang pangarap, paulit-ulit niyang kinulit si Mr. Wing hanggang sa mapagod ito at tuluyan na siyang pinayagang umalis. Pero bago siya makaalis, nilagyan muna siya ni Mr. Wing ng mahiwagang GPS tracker para sa kaligtasan niya. Nang makuha na ang pahintulot na tuklasin ng mundo, masayang tumakbo ang puting pusa at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, narating din ng puting pusa ang paanan ng kabundukan. Kahit alam niyang maraming mapanganib na monster doon, sabik pa rin siyang makatuklas ng bagong lupain at makahanap ng magandang teritoryo. Pero habang papunta roon, puro ordinaryong daga lang ang nakain niya. Nagsawa na siya rito at gusto namang makatikim ng ibang pagkain. Dahil hitik sa lunti ang halaman ng kabundukan, naisip ng pusa na manghuli ng bagong mabibiktima. May napansin siyang ilang ibon at squirrel sa malapit, kaya agad niya itong nilapitan. Paglapit niya sa pugad ng mga ibon, naghanda ang puting pusa na gamitin ang kanyang mga teknik sa pangangaso. Ngunit may kakaiba siyang napansin, isang batang babae ang umakyat sa puno at dahan-daang lumalapit sa mga ibon. Kahit papalapit na ito, tila na itatago ng babae ang kanyang presensya kaya hindi man lang lumilipad ang mga ibon. Sa wakas, nang marating niya ang mga ito, mabilis na tumalon ang babae at hinuli ang mga ibon gamit ang isang lambat. Humanga ang puting pusa sa kanyang huli, pero agad niyang napansing diretso itong mahuhulog sa lupa. Pagkabagsak sa lupa, ilang sandaling hindi gumalaw ang babae. Nag-aalala, ginaisen siya ng puting pusa sa pamamagitan ng marahang pagyugyog sa kanya. Pinayuhan niya itong tigilan ng pagiging sobrang padalos-dalos. Dahil unang beses niyang makarinig ng pasang nagsasalita, inakala ng babae na nasira ang kanyang utak dahil sa pagkakahulog. Ngunit nang ipaliwanag ng puting pusa na talagang nakakapagsalita siya, naniwala rin ang babae. Sinabihan niya itong maging mas maingat sa tuwing nangangaso, pero buong kumpiyansang sinabi ng babae na sapat ang lakas niya para hindi masaktan. Gayunpaman, pinayuhan pa rin siya ng pusa na maging mas maingat. Inamin ng babae na yun lang ang paraan ng pangangaso na alam niya. Dahil dito, napaisip ang puting pusa kung wala bang ibang itinuro sa kanya ang kanyang mga magulang. Ngumiti ang babae at ibinunyag na lumaki siyang isang ulila. Pagkarinig nito, naawa ang puting pusa sa kanya. Pagkatapos, habang sinusuri ng babae ang kanyang nahuli, nagpasya siyang manghuli pa para lahat ng nasa bahay nila ay makakain ng karne. Dahil dito, nalaman ng pusa na hindi pala siya namumuhay ng mag-isa. Ipinaliwanag ng babae na kasama niyang nakatira ang iba pang mga bata sa isang ampunan na pinamamahalaan ng isang mabait na pari.
Matapos niyang malaman ang tungkol sa babae, nagpa siya ang pusa na tulungan siya sa pangangaso. Hindi makapaniwala ang babae na may magagawa ang isang maliit na pusa, kaya ipinakita nito ang kanyang lightning spell. Sa isang iglap, napatay ng lightning spell ang isang malaking kuneho at isang ibon na labis na ikinagulat ng babae. Habang humahanga ang babae, sinamantala naman ng pusa ang pagkakataon para ipagyabang ang sariling lakas. Buo ang pagmamalaki niyang sinabi na kahit hindi niya kayang patayin ang isang bear ng mag-isa, sapat pa rin ang lakas niya para mabuhay sa kabundukan. Pagkatapos, pinanood ng puting pusa habang inaalis ng babae ang mga balahibo at lamang loob ng mga nahuling hayop. Dahil curious, tinanong ng pusa kung bakit kailangan pa nitong linising mabuti ang pagkain. Ipinaliwanag ng babae na gagawa siya ng sopas gamit ang karne, kaya kailangan muna itong ihanda ng maayos. Pagkarinig nito, natuwa ang puting pusa. Noong nakaraan, minsan na siyang nakatikim ng sopas na niluto ng mga royal chef sa kabisera. Mula noon, nahulog na ang loob niya sa simple pero nakakabusog na pagkain na iyon. Kaya ngayon, excited siyang matikman ulit ito nang makita ng babae ang saya sa mukha ng pusa. Mabait niya itong inanyayahang maghapunan kasama nila. Hindi nagtagal, bumalik sila sa ampunan kung saan agad humanga ang lahat ng bata sa puting pusa. Nang makita nila ang mga karne na nakasabit sa katawan nito, inisip ng mga bata na tinutulungan lang nito ang ate nilang magbuhat. Nasaktan ng pride ng puting pusa, kaya sinabi nitong siya mismo ang nanghuli ng lahat ng iyon. Pagkarinig nilang nagsasalita ang pusa, nagulat ang lahat ng bata, gaya rin ng naging reaksyon ng kanilang ate kanina. Ipinaliwanag ng ate sa mga bata na ang puting pusa ang nanghuli ng karamihan sa kanilang nahuli, kaya lalo silang humanga rito. Biglang dumating ang pari na halatang naiinis dahil muli na namang nangaso ang babae. Pinagalitan niya ito dahil palagi na lang itong nasasaktan. Nakahinga naman ng maluwag ang puting pusa nang makitang may isang matandang nag-aalaga sa mga bata. Samantala, nakipagtalo ang babae sa pari at umakto na parang hindi naman talaga siya nasaktan. Sa kasamaang palad, tinawag siyang sinungaling ng puting pusa, kaya lalo lang siyang nainis. Napansin ng pari na mas marami ang nahuli ng babae kaysa dati, kaya nahulaan niyang tinulungan siya ng pusa. Nagpasalamat siya rito sa pag-aalaga sa babae, ngumiti ang pusa at pinaalalahanan ng pari na hinihintay pa rin niya ang kanyang sopas bilang kabayaran. Pagkarinig nito, tumango ang pari, ipinakilala niya ang babae bilang sige at tiniyak sa pusa na napakasarap nitong gumawa ng sopas. Tahimik namang sinubukan ni Gina tumakas para makaiwas sa panibagong sermon. Pero sa kasamaang palad, nahuli siya ng pari at muli na naman siyang pinagalitan. Dahil dito, naisip ng puting pusa na responsable talagang tagapag-alaga ang pari. Nang makaalis na si Nagi at ang pari, lumapit naman sa kanya ang ibang mga bata. Dahil curious, isa-isa nila siyang hinaplos at kinamot sa iba't ibang bahagi ng katawan para makita ang magiging reaksyon niya. Noong una, nagustuhan ng puting pusa ang kanilang paghaplos at pagkakamot. Pero maya-maya, may isang batang humawak sa buntot niya at labis siyang nainis. Gayunpaman, bilang isang ganap na pasang nasa hustong gulang, pinilit niyang maging mahinahon sa mga bata. Kabaligtaran nga lang ang nangyari dahil lalo silang naging makulit sa paghila sa kanyang buntot. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Gi ang pagluluto ng sopas at tinawag ang lahat para kumain. Matapos niyang pagsilbihan ng ibang mga bata, binigyan din niya ng isang mangkok ng sopas ang puting pusa. Bago kumain, nagpasalamat muna sa Diyos ang lahat ng bata para sa pagkain. Pagkatapos, unang tikim pa lang ng puting pusa sa sopas. Umaasa si Gi na hindi ito masyadong maanghang pero hindi na siya hinintay ng pusa. Nilantakan nito ang sopas na parang isang gutom na lobo at naubos ang buong mangkok sa loob lang ng isang iglap. Pagkatapos maubos ang sopas, sobrang humanga ang pusa sa luto ni Gi kaya naisip niyang isa itong anghel. Pagsapit ng gabi, naglalaro pa rin ang mga bata kasama ang puting pusa nang sabihin ni Gi na oras na para matulog. Pagkaalis ng mga bata, lumapit ang pari sa puting pusa at sinabing gusto niya itong makausap sa kanyang pribadong silid. Dinala niya ang pusa sa isang silid-aralan kung saan ang pinto ay nakaselyo gamit ang isang mahiwagang password. Nang buksan ng pari ang pinto gamit ang kanyang magic, nagulat ang puting pusa. Sa loob ng silid, nakita niyang ang mga dingding ay puno ng iba't ibang kagamitan ng isang adventurer. Ipinaliwanag ng pari na dati rin siyang isang adventurer na naglakbay sa kung saan-saang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang ilan sa mga kagamitang naroon ay pag-aari pa ng kanyang mga dating kasama. Ngumiti siya at ibinunyag na noong kabataan niya, nakapunta rin siya sa gubat. Habang humahanga ang puting pusa, nagsimula silang dalawa ng pari na magkwentuhan tungkol sa kanilang mga naging buhay. Hindi nagtagal, nalaman ng pari na napakaraming pagsisikap ang ginawa ng puting pusa para lang mapayag si Mr. Wing. Kahit naiintindihan niya kung bakit gustong makaranas ng bago ng pusa, naniniwala siyang tama ang ginawa ni Mr. Wing na maging maingat para maprotektahan ito laban sa mga mapanganib na nilalang sa kabundukan. Iminungkahi niyang dumaan na lang ang pusa sa ibang ruta sa paligid ng bundok. Pagkarinig nito, ipinaliwanag ng pusa na salungat iyon sa layunin niyang makahanap ng magandang teritoryo sa loob mismo ng kabundukan. Pero bago siya makapag-angkin ng kahit anong teritoryo, alam niyang kailangan muna niyang lumakas.
Iminungkahi ng pari na manatili muna siya sa ampunan hanggang maging sapat ang lakas niya. Itinuro niyang mahal na mahal siya ng lahat ng bata. Bukod pa roon, gustong-gusto rin ng pusa ang sopas ni Guy, kaya panalo ang lahat sa ganoong ayos. Nang maisip niyang makakakain siya ng masarap na sopas ni Guy araw-araw, natukso ang puting pusa na manatili. Pagkatapos, naalala niya ang napakasamang paraan ng pangangaso ni Guy, kaya nagpa siya siyang turuan ito habang nananatili siya roon. Bigla namang may madilim na aninong dumaan sa bintana. Pareho nila itong napansin, at nagtaka ang pari kung tama ba ang nakita niya. Napabuntong hininga ang pusa dahil alam niyang si Mr. Wing yon, na palihim na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Sa labas, ilang beses na umikot si Mr. Wing sa paligid ng ampunan. Nang makasiguro siyang ligtas ang puting pusa, umalis na rin siya sa lugar. Kinaumagahan, sinalubong ang puting pusa ng mas marami pang curious na mga batang gustong humaplos sa kanyang katawan. Mamaya, umalis din ang mga bata nang tawagin sila ng pari sa loob para sa kanilang aralin. Pagod sa dami ng atensyon, nagtaka ang pusa kung bakit mas dumami pa ang mga bata ngayon. Ipinaliwanag ni Guy na hindi mga ulila ang mga batang iyon. Araw-araw lang silang pumupunta roon para mag-aral sa ilalim ng pari. Pagkarinig nito, naintindihan ng pusa ang sitwasyon, pero nagtaka siya kung bakit hindi rin sama-sama si Guy sa loob. Ibinunyag ni Guy na natutunan na niya ang lahat ng itinuturo ng pari, kaya tinanong siya ng pusa kung ano naman ang ginagawa niya sa libreng oras. Sa halip na makisabay sa pag-aaral ng ibang mga bata, pumupunta pala siya sa Adventurer Guild para tumanggap ng mga quest. Pagkarinig nito, nagtaka ang pusa kung paano siya kumikita gayong napakasama ng paraan niya ng pangangaso. Nainsulto si Guy at itinuro na iba naman ang mga tinatanggap niyang trabaho, tulad ng pangangalap ng mga materyales na madali lang para sa kanya. Nalito ang pusa at nagtaka kung bakit kailangan pa ng isang adventurer para sa simpleng gawain gaya ng pangunguha ng mga halamang gamot. Dahil dito, ipinaalala ni Guy na puno ng panganib ang kabundukan. Kahit sino ay kayang mamites ng mga halamang iyon, pero hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili kapag may umataking mabangis na halimaw. Dahil marunong siyang gumamit ng magic, ligtas niyang nagagawa ang mga trabahong iyon. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido ang pusa habang sinusundan niya si Guy papunta sa guild. Buong pagmamalaking sinabi ni Guy na ang pari mismo ang nagturo sa kanya ng magic dahil sa pambihira niyang talento sa paggamit nito. Nagtaka ang pusa kung bakit hindi niya ginagamit ang magic sa pangangaso. Ibinunyag ni Guy na explosion spell lang ang kaya niyang gamitin, kaya magiging malaking sakuna kung gagamitin niya yon para lang sa maliliit na gawain. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang Adventurer Guild. Nagtaka ang puting pusa kung bakit napakaliit ng guild, kaya ipinaalala ni Guy na nasa isang maliit lang silang bayan, malayo sa napakalaking royal capital. Karamihan sa mga guild ay maliit lang at kakaunti ang bumibisita. Pagkatapos, binalaan niya ang pusa na tigilan na ang pang-iinsulto sa kanilang maliit na bayan bago sila pumasok sa guild. Matapos tanggapin ni Guy ang isang quest, nagtaka ang puting pusa kung siya lang ba ang adventurer sa bayan. Ipinaliwanag ni Guy na may iba pang mga adventurer, pero maaga silang umaalis tuwing umaga para tapusin ang kani-kanilang mga quest. Habang naglalakad sila papunta sa kapatagan, tinanong ng puting pusa si Guy tungkol sa lahat ng monster na naninirahan sa ilang. Sinabi ni Guy na sa kapatagan ay may mga clawed locust at razor-fanged mole, pero para sa puting pusa, para lang itong mga peste. Tumango si Guy, pero binalaan niya ang pusa na malalaki at mababangis ang mga insektong at hayop na iyon. Gayunpaman, buong pagmamalaki niyang sinabi na kaya niyang harapin ang lahat ng mga ito. Sa likuran niya, nanatiling tahimik ang pusa dahil sanay na ito sa napakalalakas na magic. Para sa kanya, hindi pa sapat ang lakas ni Guy para mangarap na harapin ang mas malalaking monster. Hindi nagtagal, nakita nila ang halamang gamot na kailangan ni Guy para sa kanyang quest. Umupo siya at maingat na sinimulang hukayin ng halaman habang ipinapaliwanag na kailangang buo ang mga ugat nito kung mawawala ang halaga ng buong halaman. Habang pinapanood siyang dahan-daang hinuhugot ang halaman, nagtaka ang pusa kung bakit hindi na lang siya gumamit ng magic para alisin ito. Muli siyang pinaalalahanan ni Guy na explosion magic lang ang kaya niyang gamitin, at malinaw na hindi iyon angkop para sa ganitong gawain. Pagkarinig nito, nakahanap ang pusa ng isa pang halaman at ipinakita kung paano ito madaling mabunot gamit ang levitation magic. Nagulat si Guy at agad siyang nakiusap sa pusa na tulungan siyang tipunin ang natitirang mga halamang gamot. Dahil ayaw nitong mapagod sa sobrang trabaho, tumanggi muna ang pusa. Pero nang suhulan siya ni Guy ng dagdag na sopas, mabilis din siyang pumayag. Makalipas ang ilang sandali, napuno nila ang isang buong sako ng mga halamang gamot. Naisip ni Guy na oras na para umuwi at masaya siyang napakarami ng kanilang nakolekta. Habang iniisip niya ang kikitain nilang pera mula sa mga halamang gamot, may kakaibang presensyang naramdaman ng pusa sa malapit. Bigla itong lumingon ng maramdaman ng isang grupo ng malalaking clawed locust sa likuran nila. Nang makita ni Guy ang kanyang paghahanda, inilabas niya ang kanyang magic wand para lumaban. Habang sumusugod ang mga clawed locust, sinuntok pa itaas ng puting pusa ang isa sa mga ito. Pagkatapos, panaralisan niya ang dalawa pa gamit ang kanyang magic. Nang hindi na makagalaw ang mga halimaw, agad na gumamit si Guy ng explosion magic laban sa mga ito. Sa harap ng nagulat na puting pusa, sumabog ang explosion magic na parang isang nuclear bomb.
Agad niyang pinagsabihan si Gi dahil sa pagiging napakapabaya, pero para kay Gi, normal lang na ganoon kalakas at kasaira ang kanyang magic. Kadalasan, ang problema ng mga human mage ay kulang ang kanilang mana kapag gumagamit ng mga spell. Pero sa kaso ni Gi, mukhang sobra naman ang lakas niya para sa sarili niyang kapakanan. Sinabihan siya ng pusa na pag-aralan ng tamang pagkontrol sa kanyang magic, pero para kay Gi, masyado yung matrabaho. Pagkatapos nito, nagsimula na silang maglakad pa uwi dala ang mga halamang gamot. Biglang inalok ng puting pusa si Gi na turuan siya ng lahat ng nalalaman nito tungkol sa magic. Dahil na curious, humarap si Gi para pakinggan ang kanyang sasabihin. Sa isip ng pusa, siguradong tatanggapin ni Gi ang alok dahil mas mapapadali ang pangunguha niya ng mga halamang gamot at ugat. Kapag nangyari yun, iniisip ng pusa na para siyang tumama sa jackpot at makakakain ng walang katapusang masarap na sopas. Sa kasamaang palad, bumalik siya sa realidad ng diretsahang tumanggi si Gi at sabihing masyado yung matrabaho. Desperado nang makuha ang kanyang interes, sinimulan siyang tuksuhin ng pusa sa dami ng karne at perang maaari niyang kitain kung matututo siya ng mas mahusay na mga magic spell. Kahit hindi pa rin gaanong interesado si Gi, pumayag na rin siya basta hindi masyadong mahaba ang kanilang mga training session. Nag-aalab ang puso ng pusa sa hanggaring gawin siyang isang first-class mage. Makalipas ang ilang panahon, tahimik silang minasdan ni Mr. Wing habang nasa anyo ito ng isang pusa. Kahit nag-aalala siya para sa puting pusa, naisip niyang ayos lang na ipaubaya ito sa mababait na tao sa ampo ng iyon. Napansin ng puting pusa ang presensya niya, pero nanatili siyang tahimik dahil alam niyang gusto ni Mr. Wing na manatiling nakatago. Pagkaalis ni Mr. Wing, sinundan ng puting pusa si Gi, sabik ng simulan ng kanyang mga leksyon sa pagsasanay. Habang lumilipas ang mga araw, nagpasya siyang manatili sa tabi ni Gi ng matagal, at kalaunan ay naging matalik na magkaibigan silang dalawa. Iyon ang pagtatapos ng episode 5. Mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi, at panoorin ang susunod na video.